So ito yung sunod mga kababayan. Pangatlo, Bato de la Rosa. Merong isang propesor na apelyido ay Lamas. No? Professor Lamas. Question kung saan daw galing ni Bato ang de facto dismissal. Saan daw yung article sa batas makikita? Ito na mga kababayan. Ito yung masasabi natin mga kababayan na si Bato nag-imbento ng sariling batas. Di ba? Ito mga kababayan, matatawa po kayo dito. Saan nga ba galing ni Bato itong de facto dismissal ni Sara? Iwala daw ito sa saligang batas. Maskin daw binaliktad ng binaliktad ni Professor Lamas, no? Isang political analyst. Wala daw ito sa konstitusyon sa batas at hindi daw niya nakikita. Like po tayo mga kababayan. Ipantay po natin yung like. Pakinggan nyo ha. UNTV News ito ha. May ads lang. Saan daw batas ito matatagpuan? Question ni Professor Ronald Llamas ang legalidad ng de facto dismissal sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanya, walang probisyon sa konstitusyon na nagpapahintulot nito batay sa paulit-ulit niyang pagbasa sa Article 11. Git ni Llamas, may malinaw na pagkakaiba ang tungkulin ng Senado bilang legislatura at bilang impeachment court. Anya kahit matapos ang 19th Congress, dapat magpatuloy ang proseso kung ito'y nasa yugtuna ng paglilitis. Nasaan ba sa konstitusyon yung de facto dismissal? Binasa ko yung Article 11 siguro 5 beses. Walang nakasulat doon. Article 11 ng ating konstitusyon, ini-specify yung impeachment. Kaya siya hiniwalay sa definition o sa trabaho ng Senado dahil iba yung impeachment. Magbabago yung katangian ng Senado, magiging siya ay impeachment or trial court. Yung sinasabi nila na dapat ay matapos na dito sa 19th Congress yung kanyang trabaho, totoo, bilang Senado. Pero bilang trial court, magpapatuloy yan. Diba? Narinig mo, Bato? Saan ba ni Bato galing itong sinasabi niyang de facto dismissal? Impacto ka, Bato? May sarili kang mundo. Saan ka ba Alam mo, sa totoo lang ito si Bato, siguro nakapasyal ito ng Biringan isang gabi na naginip. Sa Biringan niya galing itong de facto dismissal. Wala sa konstitusyon o sa saligang batas ang de facto dismissal. Saan daw ito galing? Mismo, yung profesor nagtaka. Inulit-ulit daw niyang binasa. Saan doon yung de facto dismissal? Ma'am Winnie Artos, Ma'am Dinita Umali, Sir Maki Kwan, nasaan daw itong de facto dismissal? Impacto ka ba to? Tignan ninyo mga kababayan, yan ang resulta ni Bato sa kakagamit ng ChatGPT. Alam nyo ba yung salitang ChatGPT? Dito natin makikita ito, ChatGPT. Saglit lang. Ito yata ChatGPT. Hanapin ko lang ha mga kababayan. ChatGPT. I-search ko nga, ay wala. Sa iPhone lang yata yun, may ganon. Pero sa Google, i-search natin sa Google. Dito. Ano ba ang ChatGPT? ChatGPT. Ito ha mga kababayan, ang ChatGPT is an open AI. Open AI, ChatGPT for business. Ayan, just got better with connectors or internal tools. Ito ay ginagamit sa mga bobo. Ito ay ginagamit sa mga tanga na hindi makakaintindi ng English. Parang si Robin Padilla kanina. Mga kapatid kong senador, gusto ko lang linawin sa salitang Tagalog. Putang ina, Robin, kailan ka ba nag-English? Hindi Sabi ko sa inyo mga kababayan, ito po ang ibig sabihin ng ChatGPT. Ayan chatgpt.com. Kapag ito ay pinindot mo, at pag pinindot mo yan, lalabas yan. Mag-type ka ngayon, kung anong ibig sabihin
Ito ha, mga kababayan, ito, may tanong. Ito, magtanong tayo mga kababayan. Ito. Hey there. Ah. I've got a really great feeling about us teaming up. Mm. How can I jump in and help? What is ChatGPT? What is de facto dismissal? Lalabas yan. Ito mga kababayan ha, saglit lang. Download natin, mga kababayan. Dito ni Bato galing itong de facto dismissal. Ito ha. Ito, ChatGPT. Continue. Ito na. Continue. Ito ha, wait lang mga kababayan. Ito tayo. Pasok tayo dito. Tapos continue. Continue natin ang malaman natin. Ito na. Okay na. Mga kababayan. Ayan, wait lang. Agree na yun. Agree. Ito na. Continue. Ito. Allow microphone. Ito. Hi, ChatGPT. What is de facto dismissal? Ito na, lalabas yan. Ito. What is de facto dismissal? Ito, sasagot na siya. Ayan, sumagot na si ChatGPT. Ito po ang kasagutan sa de facto dismissal. Ayan, sumagot, di ba? ChatGPT, what is the de facto dismissal? I couldn't find any legal doctrine or concept specifically called de facto dismissal. It's possible there was a typo or the term. Baliktarin natin. What is de facto dismissal? Kasi hindi daw niya masyadong na-entertain, naintindihan. Ito na. Continue. Ito na. And now that makes sense. You're asking about de facto dismissal. A de facto dismissal happen when an employee is effectively dismissed by the employer even if there is no formal notice to termination. In other words, the employer's action leave the employee with no real choice but stop working even though the employer hasn't officially said you're fired. Yan pala ang ibig sabihin ng de facto dismissal. Isang trabahante na pinaresign ura-urada nang hindi dinaan sa tamang proseso. Yon ang ibig sabihin ng de facto dismissal. So, Bato, ang layo naman sa impeachment yung salitang de facto dismissal. Bakit? Si Sara Duterte ba tinanggal ba siya bilang Vice President? Hindi naman Lilitisin pa lang bago siya matanggal at pagdidibatihan kung ano ang gagawin. Di ba? Ano ang opinyon at pagbubutuhan kung siya ba'y tatanggalin bilang Vice President. Pero yung sinabi mo na de facto dismissal ay kaiba po yan. Yan po yung salita na kapag ikaw ay worker at bigla-bigla kang tinanggal sa trabaho na hindi dinaan sa due process, yan ay tinatawag na de facto dismissal. Diba? Katulad lang sa ginawa ninyong pagpatay ninyo sa mga adik di umano na hindi naman ninyo dinaan sa due process, yun ay tinatawag na impacto kayo, mga animal kayo, dapat makulong kayo sa ICC. Diba? Yun ang katotohanan. Ayan po ibig sabihin ng de facto dismissal. Di ba? It's something called constructive dismissal. Depending on the jurisdiction, through there can be subtle differences in legal definition. Common situation in de facto dismissal. The employee is prevented from work, not being given task or not being allowed to enter the workplace. Bakit? Ginawa ba kay Sara yan? Hindi siya pinapapasok? Hindi siya sinasahuran? Ginawa ba kay Sara yan na tinanggal siya ura-uradang hindi dinaan sa due process? Tigilan nyo kami, mga DDS. Bumoto kayo ng senador, yung bobo pa. Diba? Sabi nga ni Muka Oson, mga bobo! Mga impokrita, mga bobo! Diba? Sabi ni Larry Gadon, tagumpay, mga bobo kayo, mga putang ina nyo, mga bobo. Tignan mo, Bato, gumagawa ka ng sarili mong resolusyon, galing lang pala sa ChatGPT, tapos iniba-iba mo pa. Iniba mo pa yung
Yeah, iniba mo pa yung definition. Dito nakasaad sa mga worker lang na pala ito. O legal significance. Ayan. The employee can often claim they were legally dismissed. O, the employer may be held liable for illegal termination and required to pay damage. O, yung ura-urada na tinatanggal na hindi dinaan sa due process. Yan yung lumayas ka, hindi na kita gusto kasi sip-sip ka sa trabaho. Yun. Dapat ganun. Anong kinalaman sa impeachment ni Sara itong de facto dismissal? Yan ba to? Sabi nga ni Prof. Llamas, inuulit-ulit kong binasa yung Article 7 sa Constitution, wala akong nakita na salitang de facto dismissal. At walang ganun, Mars. Diba? Tignan mo na ba to? Magkupra ka na lang kasi. Magtanim ka na lang ng niyog doon sa probinsya. Maglugit ka na lang dyan. Putang ina ba to? Magpapiling abogado ka na naman. Gumapang ka na sa bukid. Magbitbit ka armas. Putang ina. Kasi yan ang hirap sa inyo eh. Pumapasok kayo sa Senado. Mga wala kayong alam sa batas. Kaya gagawa-gawa kayong mga impacto dismissal na yan. Putang ina. Para kang si Willie Rebillame. Para kang si Ipi. Tatakbo kang Senado. Tignan mo si Robin. Putang ina. Ayan, hindi pa ako na high blood, ma'am, ha? Oo, ma'am Olive Masangkay, hindi pa ako high blood. So ito na, mga kababayan. Yun yung salitong de facto dismissal. Wala. Sa ChatGPT lang galing. Diba? Ito na, mga kababayan. Sunod. Ito na. Ngayon, mga kababayan, sunod na at bukas, umpisahan na ang impeachment trial ni Sara. Like po tayo mga kababayan, ipantay po natin. Bukas, 8,000 live viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito na. Bukas, ipagpatuloy itong impeachment trial ni Puset, ni Fiona. Speaking of ipagpatuloy, syempre babasahin doon. Babasahin doon yung 7 articles of impeachment. Sa 7 articles of impeachment, nandun yung pang-apat na article. Ano nga ba ang pang-apat sa 7